Susunod na linggo, ang nakaambang pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo ay diesel. Makinig kayo diesel. Ito yung makaramihan ginagamit ng mamamayang Pilipino, whether lalong sumisidhi ang sigalot sa pagitan ng US at Iran. Ito na nga ating hinaharap na talagang pabagsak ang ating piso, daos-dos ang ating ekonomiya. Pag nagpatuloy ito, baka mabura ang ating mga middle class. Ibig po sabihin nito, sapagkat narinig ninyo, kahapon pa, ngayon lamang nalalathala sa mga pahayagan na may nakaamba. Ang description dito ng isang on-site media channel ay jumbo fuel price hike. Higante, jambong pagtaas na naman ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Lagyan natin ng konteksto. Bakit political and economic? Or bakit economic and political powder keg? Para po ito yung bariles na punong-puno ng pulbura na anytime masanggi mo lamang ay mayroong potensyal na sumiklab at sumabog. Ganon din itong powder keg, something that is liable to explode, something that could explode. At yan yung ating kalagayan ngayon, yung ating ekonomiya at yung ating political na sitwasyon, something that could potentially explode and trigger multiple crises dito sa ating bansa. Nakita natin yung nagaganap na impeachment trial, kung saan ay mga corrupted witnesses ang inahaharap sa mismong impeachment court. Yung konteksto po ng pagtaas na naman ng produktong petrolyo next week, sinasabi na ang halaga ay mahigit 10 piso hanggang 11 piso kada litro. Hindi na biro-biro yung sunod-sunod na pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo. Last week, nung tayo ay nag-live nung this week, July 13, nakaambang itaas at nagtaas nga ang produktong petrolyo. 2 pesos and 62 centavos to 4 pesos and 62 centavos per liter pagdating sa diesel. Nung July 14 yan. At pagdating naman sa gasolina, 2 pesos and 22 to 4 pesos and 22 centavos per liter yung itinaas ngayong linggo. Sa susunod na linggo, ang nakaambang pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo ay diesel. Makinig kayo diesel. Ito yung makaramihan ginagamit ng mamamayang Pilipino, whether mangingisda, magsasaka, yung public transport natin. Ang diesel ay nakaambang magtaas ng 10 piso hanggang 11 piso kada litro sa darating na linggo. Ang gasolina naman, 4 na piso hanggang 5 piso kada litro. At ito nga yung nagdudulot ng additional stress. Punong-puno na ng matinding tensyon ang kalagayan ng ating ekonomiya. Sa ngayon, ang presyo ng diesel ay 75 pesos to 77 pesos per liter. Ang diesel premium, yung mga gumagamit ng diesel premium, 82 pesos to 84 pesos. Imagine ninyo, yung ngayong lagay ng presyo ng diesel, whether ordinary diesel or diesel premium ang ginagamit ninyo, pag nagtaas ng 10 piso kada litro next week, ang produktong diesel ay magkakahalaga somewhere between 85 to 87 pesos per liter. Yung ordinaryo yan. Yan yung papasanin na naman nung mga bahagi ng transport industry or transport sector, nung mga nagmamaneho ng bus, nagmamaneho ng jeep, yung gumagamit ng produktong diesel. At yung may mga sasakyan naman, yung medyo, kung meron pa, yung medyo nakakaluwag sa buhay, kung gumagamit kayo ng diesel premium, yung 82 to 84 pesos per liter ninyo this week, pag tumaas ng 10 piso kada litro hanggang 11 piso kada litro next week, ang magiging halaga ng diesel premium, 92 to 94 pesos per liter. Balik na naman tayo doon sa inabot natin na napakataas na presyo nung buwan ng Marso, nung unang buwan nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel. Ngayon naman, over the weekend last week at hanggang ngayon, magwi-weekend, nagpapatuloy ang palitan ng atake, yung wave of strikes sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Patuloy itong nag-escalate o lumalala o tumitindi at walang signal that it will de-escalate anytime soon. So yung memorandum of understanding nila, basura na yun. Nauwi na silang dalawa ngayon sa memorandum of misunderstanding. At ang problema natin, dahil nga 95% of our fuel products are imported mostly from the Middle East, eto na. Andyan na naman ang ating pagtaas ng mga produktong petrolyo. Si Percival, maraming salamat. I-post ko lang para hindi masira yung ating momentum.
No? So, nandyan ngayon yung ating pinag-uusapan. Wala pa dyan yung sa gasolina. Ha? Ang gasolina, depende kung ginagamit mo yung regular, premium, or high octane. Magkaganoon pa man, ang presyo ng gasolina ay nakaambang tumaas ng 4 hanggang 5 piso kada litro next week. Ito yung direktang epekto ng sigalot sa pagitan ng US at Iran diyan sa gitnang silangan at yung kanilang bakbakan pagdating sa supremacy or control of the Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, by now, alam na ninyo ano ang relevance, importance at significance niyan pagdating sa international bilang isang important maritime route. Diyan dumadaan yung mga tankers na nag-aangkat ng produktong petrolyo o langis mula sa gitnang silangan, mula sa Iran. So naaapektuhan tayo. Lagay natin ang konteksto bakit natin tinatawag o sinasalarawan ito bilang isang economic and political powder keg. Ito po yung ating paksa ngayong araw sapagkat napapabayaan yung usaping ekonomiya. Nakatuon ang resources, panahon at mga tauhan ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. administration ngayon sa walang tigil na mapanirang pamumulitika. Ito'y sa ngalan ng kanilang survival pagdating ng 2028 at hindi na napapag-usapan, hindi na bibigyan ng pansin, hindi na pagtutuunan ang usaping ekonomiya, panay destructive politics. Kanya minarapat ko na nung nagsimula ang linggo, ginabayan ko kayo nung ating paksa ng patungkol din sa ekonomiya at hindi pa natatapos ang linggo, karamihan doon ay related pa rin sa ngayon dahil nagtugma at tumpak yung ating talakayan noong Lunes. Lalong sumisidhi ang sigalot sa pagitan ng US at Iran. Ito na nga ating hinaharap na talagang pabagsak ang ating piso, daos-dos ang ating ekonomiya at tila walang direksyon kung saan tayo patungo. No? Ang ating second quarter GDP, merong estimate na ang ating second quarter GDP, ang numero po nito ay lalabas nila I think first week of August. So yung second quarter GDP inaantabayanan natin sapagkat ang forecast ng ilang ekonomista, ang ating growth lamang ay 2.6%. Pag 2.6%, higit po itong mababa sa 2.8% growth natin, if you may even call it growth, or 2.8% GDP na lang. Wala nang growth eh. Hindi na growth yun eh. Yung ating 2.8 GDP during the first quarter, many economists have given their forecast that our second quarter GDP will only be a measly 2.6%. Tatandaan ninyo na ang sinabi ni Secretary R.C. Balisacan, if we want to attain yung government projection or target pagdating sa ating economic growth, kinakailangan magkaroon tayo ng 3 consecutive quarters of 3.7 at least, 3.7% GDP growth consistently. For the last 3 remaining quarters, kinakailangan ang ating GDP growth ay hindi bababa sa 3.7%. Subalit, meron ding isang ekonomista na ang overall forecast niya for 2026 ay between 2.3 to 2.5%. Hindi natin maaabot yung target na sinet na naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit mahalaga ito? Sapagkat pag hindi natin naabot ang target GDP for the next 3 consecutive quarters na 3.7% no less, ama din yung sinabi ng isang kolumnista at ekonomista na si Alex Magno, maaari na nating i-write off ang 2026 at tratuhin siyang isang lost year. Lost year of economic growth opportunities for us Filipinos. Hindi madali yung 1 full year na nawala dahil lamang sa mapanirang uri ng pamumulitika. Tugunan natin yung propaganda na ginagawa ng pamahalaan. Meron daw silang Executive Order 110, yung uplift, yung Unified Package for Livelihood, for Industry, for Food and Transport Assistance Program. Para po sa kaalaman ng uring manggagawa, ang mga middle class, ang working class, kayo ang bumabalikat ng bigat ng pagsusustento dito sa halos walang katapusang ayuda. Ang beneficiaryo ng uplift, virtue of EO 110 ni Bongbong Marcos, yung 4-piece beneficiary. May tinatanggap na yung mga 4-piece. They're numbering around 3.5 million beneficiaries. Bibigyan sila ng one-time 2,000 pesos subsidy. Buti pa sila. May 4-piece ka na, may additional 2,000 ka pa. Hindi tayo natatapos doon. Meron ding kategorya na tinatawag na near poor household. Yung malapit ng maging mahirap at marami na tayo doon. Yung malapit ng maging mahirap, nanganganib ng maging mahirap.
Ang kanila pong bilang ay 2.5 million. Dagdag mo dyan yung tinatawag na low-income workers. 15 million ang bilang nito. Itong dalawang kategorya, yung near poor, yung malapit na maghirap na mga tahanan, yung mga miyembro nito, at yung mabababang income ng mga manggagawa, bibigyan sila ng ayuda by virtue of uplift ng 2,000 kada buwan mula ngayong buwan ng July hanggang December of 2026. Bakit mahalagang pinag-uusapan natin dito? Sapagkat ang ating susunod na tanong, paano? Paano ang middle class? Ano ang ibinibigay na tulong, ayuda, alalay ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration sa middle class? Ang middle class ang bumubuhat. The middle class are the ones doing the heavy lifting pagdating sa revenue generation ng pamahalaan. Yung lower middle class, yung middle class, at yung upper middle class. 63% of all taxes collected, yung mga withholding taxes, ang bumabalikat nito, kayo, middle class. Tanong, meron na bang naibibigay na tulong ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa middle class? Yung matagal na nating kinakalampag na suspindihin muna ang VAT sa petroleum products, sa fuel products, suspindihin muna ang VAT. Buti pa yung mga miyembro ng 4Ps, buti pa yung nakasama sa hanay ng near poor household at yung low income workers. Meron silang natatanggap na kakarampot na tulong mula sa pamahalaan. Bagamat ito ay hindi ninyo dapat ipagdiwang sapagkat yung 2,000 one-time subsidy sa mga miyembro ng 4Ps, magkakano lang yun. It is only giving you an illusion that the government is sensitive to your problems, but ang totoo hindi. Magkakano lang ang 2,000? Ano lang ang may uuwi ninyo sa halagang 2,000 piso? Pagdating naman doon sa near poor household at yung low income workers, ang ibibigay sa inyo 2,000 from July to December. Tama rin naman sa ating pananaw, 1 peso is better than nothing. Pero dito kasi pagka nakita mo, makikita mo yung contrast Binibigyan lang kayo ng 2,000 piso on a very limited time frame between July, ngayong buwan, hanggang Disyembre. 2,000 pesos. Baliwala sa kanila ito Kung inyong aalalahanin ang mali-malitang pera na kinukurakot at nauuwi lamang sa korupsyon. Bakit ito'y tinatawag nating economic and political powder keg? Irap na ang middle class. Ang middle class ang nagpapasa ng laban. Ang middle class ang nagpopondo sa lahat ng ayudang ito pero hindi binibigyan ng tax relief o anumang tulong ang mga middle class. Bagkus, nakikita ng middle class, ninanakaw ang bilyon-bilyong piso, daang bilyong piso, trilyong piso na dapat sana ibinigay at iginugol sa infrastructure projects, lalong-lalo na yung flood control projects. Na alam naman natin, kung hindi ito'y totally ghost flood control projects, ito'y naiwi sa isang substandard flood mitigation projects. So paano ang middle class? There might not be a middle class status anymore. Pag nagpatuloy ito, baka mabura ang ating mga middle class. Baka mabura ang ating mga middle class at nakikita naman natin kung gaano nakatindi ang pagitan, yung pagitan sa yaman ng mga mahirap, yung mga naghihirap, yung mga magiging mahirap at yung mga bagong mahirap kung iahambing mo sa kakayahan at kayamanan ng mga mayayaman. Na the middle class is under attack. The middle class, kayo, yung uring manggagawa. Kanya natin ito pa ulit-ulit na pinag-uusapan upang magabayan kayo, matatapos ang linggo, nagbukas tayo ng linggo, ginabayan ko kayo sa usaping ekonomiya, ganun din hanggang ngayon. Pag-usapan natin ang usaping ekonomiya sapagkat nagbabadyang tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Bakit lagi nating binabantayan kasi itong presyo ng produktong petrolyo? Lalo na ngayon na imbis na lumamig ang ulo ng mga nag-iisip at nagdedesisyon para sa Iran at Estados Unidos, umiigting ang kanilang sigalot dyan. Dito kakapasok lamang 3 hours ago sa Al Jazeera, sa CNN, fresh wave of strikes, meron 51 minutes ago. So hindi ito lumang balita, ito'y bago. At ito'y magpapatuloy hanggat hindi nagkakaroon ng tamang usaping pangkapayapaan para matigil ang sigalot dyan. Hindi pa nga natin nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Hindi pa nararamdaman
yung second round effects at lalong titining at titindi ang inflation pag pumasok na yung tinatawag na second round effects, nandito na naman. Fresh round of hostilities sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Economic powder keg ito. Masyado nang mataas kasi ang ating exposure o pagkakautang. Ang ating national debt, as like what we have discussed and like what I have mentioned to you last Monday, ang ating national debt ay nasa 18.55 trillion. 18.55 trillion pesos na. At end of first quarter of 2026, lalagyan natin para maintindihan ninyo. Pagkatapos ng first quarter of 2026, ang ating debt to GDP ratio ay 65.2%. Napakataas na ito. Masyado nang mataas ang ating pagkakautang, ang ratio ng ating debt to GDP, at napakataas na ng ating national debt at 18.55 trillion pesos. Subalit, napakababa, napakabagal ng pag-usad ng ating ekonomiya. First quarter, only 2.8% ang ating GDP. At tinataya ng mga mahuhusay na ekonomista na maaring 2.6 lang ang ating GDP ngayong second quarter, na ang numero ay ilalabas siguro ito ay first week of August. At alam naman natin, pag pinag-uusapan natin ang economic powder keg, nandiyan yung paglobo o hyper-indebtedness. Lobo na yung utang natin eh. Lagpas-lagpas na tayo doon sa international prudential threshold of 60% ng ating debt to GDP. Pwede kang umangat, halimbawa 65% na ang ating debt to GDP, kung higit namang mas mabilis ang pag-unlad, paglawak at paglaki ng ating ekonomiya. Kung sabihin natin nasa 6-7% sana nung first quarter, medyo mapapawi ang ating pangamba. Pero hindi, mga kababayan. Ang ating first quarter GDP ay tanging 2.8% lamang. At pag nagpatuloy itong hyper-indebtedness, itong wealth inequality, nabubura na ang middle class dahil wala namang binibigay na tulong ang pamahalaan sa middle class. Nabubura na ang middle class, yung inflation, it will continue to erode your and my purchasing power. Yung inflation, ang epekto niyan, higit naliliit ang halaga ng ating pera. Yung 1,000 ninyo, higit kakaunti na ang inyong mauuwi pag kayo'y nagpunta sa pamilihan, sa palengke, or sa grocery. Nawawalan ng value at illusion din lamang ang ibinibigay ng malakas na dolyar kontra piso sa ating mga mahal na overseas Filipino workers. It only creates an illusion that you are able to send bigger amount of money dito sa Pilipinas sa inyong mga mahal sa buhay. Illusion lang yun. Maaring sa numero, higit na malaki yung napapadala ninyo. Pero pagdating sa real value, yung purchasing power or purchasing value ng pinadala ninyo, na akala ninyo dahil nga it creates an illusion na higit na malaki, o konti pa rin ang maiuuwi ng pamilya nyo ron. Bakit? Kasi nga may inflation, tumataas. Yung presyo ng pangunahing bilihin, dala na rin ng pagtaas patuloy ng produktong petrolyo. Yan yung danger dito sa ating pinag-uusapan ngayon. And again,